Good day mga koy, so panibagong basketball updates kay Soto kinuha ng ibang team sa Japan B-League. Kid Flores nangunguna sa ngayon sa pagiging PBA Rookie of the Year. Bulik TNT nga ba ang final destination? Ito ang ating pag-uusapan sa video nating ito. Ngunit kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel ay baka pwede mo naman itong i-likes, i-share and subscribe. Maraming salamat. So ayon nga dito mga koy sa balita ng Spin.ph ni Sir Homer Sison, kay Soto to be loaned by Hiroshima to another Japan B-League team. So ito nga mga koy, si Kai Soto at ang Hiroshima Dragonflies ay maghihiwalay na nga ng landas. Ayon dyan sa mga multiple sources sa Japan B-League na ibinalita nga ito ng patnugot ng Spin.ph na si Sir Homer Sison. So ito nga mga koys ay kinumpirma din mismo ng kampo ni Kai Soto, pero ayon nga sa kanila pending pa ang mga papilis nito o yung finalization nito para sa nalalapit na paglipat nga nitong si Kai Soto sa isang team naman dito sa Japan B-League. So ngayon nga mga koys, antayin natin kung anong Japan B-League ba itong team na mapupuntahan ng ating pambatong si Kai Soto. So ngayon nga itong si Kai Soto nga mga koys, ayon nga sa kampo niya ay win-win situation nga ang nangyari dito. Dahil itong si Kai Soto nga ay hindi nga ito nakalaro ngayong season dito sa Hiroshima Dragonflies dahil na rin sa kanyang iniindang back injury. Pero ayon nga mismo dyan sa kanyang mga physicians at saka itong mga German doctor na nag-aalaga dito sa Kai Soto ay ngayon nga ay okay na itong si Kai Soto at pwede na nga ito mga koys makapag-train. Kaya itong paglipat ni Kai Soto sa ibang Japan B-League ay blessing in disguise nga ito sa kanya, dahil dito baka magamit nga siya dito mga koys sa bago niyang kupunan. So ngayon antayin na lang natin mga koys kung kailan at anong team dito sa Japan B-League itong lilipatan ng ating pambatong si Kai Soto. Hindi din kasi siya sabi sa ngayon mga koys at wala pang nilalabas na balita kung anong Japan B-League nga ito ang patungkol nga dyan sa lilipatan nitong si Kai Soto. So sa Hiroshima Dragonflies nga mga koys, naglaro siya ng 24 games. So yung nakaraang season pa yung mga koys kung saan itong si Kai Soto ay nag-average nga ito ng 8.9 points, 6 rebounds, 1.3 assist at saka 1.2 blocks per game. Ito nga mga koys, maganda nga ang mga numero niya dito, ngunit limitado nga lang mga koys ang kanyang minuto dito sa Hiroshima Dragonflies. At lalong-lalo na nawala na nga siya ng minuto dito sa Hiroshima Dragonflies nung nagkaroon siya ng injury. So ngayon nga mga koys, itong si Kai Soto na medyo malusog na nga ang pangangatawan nito, healthy na itong si Kai Soto. Matatawag nga natin ito si Kai Soto na reliable defender nga ito at saka dissenting scorer nga itong mga koys at isang rim protector. So maganda ang nilalaro nitong si Kai Soto pag siya ay healthy. Kaya ngayon nga mga koys na okay na itong si Kai Soto, so win-win situation nga ito para sa kanya. So itong si Kai Soto nga mga koys, at alam naman natin na ang focus nga nito ay ang kanyang goal na mapunta nga sa NBA. Kaya kung itong si Kai Soto nga mga koys ay mapupunta muna ito sa mga mini NBA mini summer camp o summer league ang kanyang tinatarget ng kanyang kampo, dahil hindi nga dito nawawala itong kagustuhan ng ating kababayan na makapaglaro sa NBA. So congrats Kai Soto. So dito naman tayo mga koys sa pangalawang balita natin. Ayon din dito sa Spin.ph, Kid Flores strives for consistency as he takes early lead in Rookie of the Year race. So itong si Kid Flores nga mga koys, kung matatandaan natin, ito ay 11 overall pick sa katatapos lang na 48 season ng PBA Rookie Draft. So itong si Kid Flores ngayon ay nangingibabaw nga dito sa kupunan ng Northport Batang Pier, kung saan ay mayroon na nga silang magandang team standing dito sa PBA Commissioner's Cup. So isa dito si Kid Flores sa matatawag natin na nakakatulong dito sa kupunan ng Northport Batang Pier. So itong number 11 overall pick ng Northport Batang Pier, sa ngayon nga siya ang nangunguna sa lahat ng rookie pagdating sa statistical points. At saka dito nga mga koys, itong si Kid Flores nga
sa kasalukuyan siya yung nangunguna dito sa statistical race para sa Rookie of the Year Award para sa PBA 48 season. So itong si Flores ay mayroong 29 statistical points matapos mag-average ito ng 11.2 points at 9.5 rebounds, 1.5 steals per game nga ito mga koys. Siya rin ay ang former NCAA Rookie of the Year sa Arellano, kaya pwede ito maulit ni Kid Flores dito sa kanyang kupunan na Northport Batang-Pier. Kaya dito nga mga koys, blessed nga itong Northport Batang-Pier sa pagkakapik nila dito kay Kid Flores dahil dito sa consistency na ipinapakita nitong si Kid Flores sa kanyang kupunan. At naungusan na nga niya dito mga koys ang first overall pick ng PBA Rookie Draft na si Stephen Holt sa mayroon lang 25.2 statistical points ng Terrafer Majip at si Kenneth Tape na mayroong 24.8 yung number 6 overall pick naman ng Phoenix, at maging itong si Reyes Rivero at saka si Kate Dato ay naungusan na nga niya ito mga koys. So ito nga mga koys, ayon sa kanya magandang sinyalis nga ito. Kahit na pang 11 overall pick nga niya siya, ayon din sa kanya kailangan nga niya matutunan at ma-improve lalong-lalo na yung mga physicality dito sa liga, at kailangan niya ngang i-push ang sarili araw-araw para mas mag-improve pa nga ayon nga dito mismo kay Kid Flores. So ayon naman dito kay Northport Batang-Pier coach Bonitan, sumaaga pa para masabi na itong si Kid Flores ang magiging PBA Rookie of the Year dahil nga marami pang pagbabago, at ngayon nga 6 na laro pa lang ang nilalaro nitong Northport Batang-Pier. Pero dito nga sa side ni Kid Flores, so positive nga itong nangyayari sa kanya dito sa PBA. So dito naman tayo mga koy, sa susunod nating balita is Robert Bulik headed to TNT next. Ayon mismo ito sa report ni Sir Snow Badwa ng Spin.ph din mga koys. So nagpractice na nga itong si Robert Bulik sa kanyang bagong kupunan na NLEX Road Warriors, kung saan ay maglalaro na nga itong si Robert Bulik dito sa kanyang pagbabalik sa PBA dito sa NLEX Road Warriors. At ayon mismo dito sa team governor ng NLEX Road Warriors na si Ronald Dulatri, ay hindi nga nila pinag-uusapan na ipamimigay nila itong si Robert Bulik papunta sa flagship ng MVP groups na TNT Tropang Giga, dahil ayon nga dito kay Mr. Dulatri ay gusto nga rin din nilang lumakas, at alam din ng management na gusto nga lumakas itong kupunan ng NLEX Road Warriors. Kaya nga daw dito kinuha nga nila itong si Robert Bulik dahil dito nga injury nga ang kanilang player na si Kevin Alas. So itong si Robert Bulik ang inaasahan na pupuno nga dito sa pagkukulang ng kanilang star player na si Kevin Alas, na ngayon nga ay may iniinda pa ngang injury. So dito nga mga koys, sinasabi halos lahat i-deny nga ng NLEX management na itong si Robert Bulik ay papunta talaga sa TNT Tropang Giga. Ito yung flagship nga ng flagship team nga ng MVP dito sa kung matatandaan nga natin mga coach, ganun din yung mga sinasabi dati nang itong si Poy Aram ay nasa NLEX pa. So hindi nga ito nagkatotoo nga ito mga coach, dahil si Poy Aram nga ay na-trade dito papunta dito sa TNT Tropang Giga. So kahit naman ito mga koy, si Calvin Optana kung matatandaan din natin, galing ng NLEX Road Warriors din ito, at deny din ito ang NLEX dati na hindi nga nila ibibigay o hindi kukunin ng TNT Tropang Giga itong si Calvin Optana. Pero ngayon nasaan si Calvin Optana? Nasa TNT Tropang Giga. Kaya mga koys, dito nga hindi nga ito malayo mangyari para dito sa bagong NLEX Road Warriors na si Robert Bulik na mapunta dito nga sa TNT Tropang Giga. Kaya mga koys, siguro mga ilang season yan dito sa NLEX Road Warriors. Tandaan natin, mapapanood natin ulit yan, makikita natin yan si Robert Bulik dito mismo sa kupunan ng TNT Tropang Giga, dahil yan na mismo talaga mga koys ang mangyayari dyan. So maraming salamat at God bless you all.